Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, ayan, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawa kayo ng bidyong ito na malakas, malusog, walang sakit at karamdaman. Kung may pagsubok man ay agad-agad din ninyong mapagtatagumpayan. Nice! Amen to that. Ayan. Meron po akong kasamang kambing sa baba, nakatali lang. So tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Hanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, mga talatang 21 hanggang 30. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Parisiyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y siyak nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin na sinasabi na ni Jesus lantaran na siya'y aalis at sa kanyang pupuntahan ay hindi sila makakaparoon. Kung sakaling sabihin ko po ngayon sa inyo, ako'y aalis at ako'y pupunta sa lugar na pupuntahan ko at hindi nyo mapupuntahan yun. Malibang sabihin ko yung lugar ay makakarating kayo. Sapagkat wala namang lugar sa mundong ito na hindi kayang marating ng isang tao. Pero ang tinutukoy ni Jesus na kanyang pupuntahan, na kanyang pinanggalingan ay ang langit. Kaya nga sinasabi niyang hindi kayo makapupunta doon. Sabi ng mga tao, magpapakamatay kaya siya? Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan, di ba? Hindi kayo makakarating doon dahil sa inyong mga kasalanan. Totoo. Kasi ang taong namumuhay sa kasalanan, hindi naman sa langit pupunta, sa impyerno, di ba? So sinasabi ni Jesus, nililiwanag niya, nililinaw niya sa kanyang mga kausap na siya ibabalik sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang pinagmulan. At hindi siya iiwan ng nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang kanyang ama, na siya ring ating ama. At sa ating pong pagbasa, marami din ang naniwala sa kanya. Mayroong mga hindi naniwala, hindi sumampalataya, pero marami din ang naniwala. Puntahan na po natin ang atin pong pagsasadiwa. Ang pinakasusing salita, kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan. Di ba? Magandang panghawakan, paniwalaan. Ang mga salitang ito na hindi tayo iiwan. Nino? Ang Diyos. Ang Diyos naman na nagsugo sa atin. Ang Diyos ang nagtalaga sa atin. Ang Diyos na nagutos sa atin na maglingkod sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan. Kung siya ang nagyaya, di siya ang taya. Di ba? Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Yun yung assurance ng Panginoon na hindi siya iiwan ng kanyang ama sapagkat, kaya hindi siya iiwan dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ay kalugod-lugod, nakakatuwa. Saan? Sa kanyang ama. Siyempre naman, kung tayo po ay may mga amo, may mga boss, at hindi masama yung ating ginagawa, puro mabubuti, puro pagsunod, sigurado naman ipagtatanggol tayo. Hindi tayo iiwan basta-basta ng mga taong ito na palagi nating sinusunod. Pero kung ikaw ay nangangamuhan, nagtatrabaho, tapos sinusuway mo palagi yung iyong boss, yung iyong amo, ay iiwan ka talaga ganun. Aalisin ka pa, papalitan ka pa. Di ba? Kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Buo ang loob ni Jesus sa pagpapahayag tungkol sa Diyos Ama sa harap ng mga kaaway dahil tiyak niyang kasama ito sa lahat ng sandali mula sa kanyang pagsilang sa Bethlehem hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Sa mundong ito, makakaranas tayo na iiwan tayo ng lahat. Iiwan tayo ng mga taong ginawa natin ng mabuti. Di lalo na yung mga masasamang tao, di ba? Iiwan tayo ng mga taong nakikinabang sa atin. Kapag wala nang napala, iiwan na tayo. Pero mayroong Diyos na hindi nang iiwan, kagaya ng ating Panginoong Jesus na buo ang kanyang loob
na siya'y sasamahan ng kanyang ama hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. O, di ba? Buo ang loob ni Jesus sa pagpapahayag tungkol sa Diyos Ama sa harap ng mga kaaway. Dahil tiyak niyang kasama ito sa lahat ng sandali mula sa kanyang pagsilang sa Bethlehem hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ako'y si ako nga ang pagpapatunay niya sa kanyang pagka-Diyos. O, di ba? Pinapakilala niya na ang kanyang sariling siya'y si ako. O, di ba? Ako'y si ako nga. O, di ba? Pinapantay niya na ang kanyang sarili. Kanino? Sa ating Diyos. Yun naman ang pakilala ng Diyos ni Yahweh kay Moises, di ba? Ako'y si ako nga. Sinasabing may dalawang pakahulugan sa salitang mundo. Ang una ay tumutukoy sa daigdig na linikha ng Diyos na nararapat lubos na malahukan ng mga disipulo para sa pagtatatag ng kaharian dito sa lupa. Ang ikalawang mundo ay nauugnay sa kapaligirang kumikilos at nagsasalita ng taliwas sa diwa ni Jesus. Ito ang daigdig na ayaw niyang tularan ng mga disipulo. Totoo yun. Sa mundong ito na ating ginagalawan, sa daigdig na ating ginagalawan, may mga bagay na hindi dapat tayo tutularan, hindi natin dapat sasang-ayunan, hindi tayo dapat makikiayon. Sabi nga ng Romans, mag-iba na tayo ng takbo ng ating isipan. O, di ba? Sa halip, misyon nila na ito'y baguhin upang ang liwanag ni Jesus ang maging tanglaw tungo sa pagbabagong buhay. Ang kanya mga disipulo ang siyang magiging mitya, instrumento, dahilan ng pagbabagong buhay ng tao sa kanilang kapaligiran. Sila ang magiging ilaw na tatanglaw para ang mga tao'y maakay madala sa paanan ng ating Panginoon. Mataimtim na itanong sa sarili, gaano ako katapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa aking buhay? Kasi si Jesus, di ba, hanggang kamatayan yung kanyang pagsunod, buo ang kanyang loob na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Kaya ang tanong ngayon sa atin ay, hanggang saan yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos? Hanggang saan yung ating pagiging tapat sa Kanya? Sa panahon ba ng may pagpapala? Sa panahon ng kasaganahan? Sa panahon ng may walang karamdaman ba? Lamang. Dapat hanggang panahon, walang pinipiling oras, panahon at pagkakataon ang ating pagiging tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging sa ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Nagdadating na.